Media. At ngayon, magkakasama na naman po tayo para po sa bagong pelikula na likha ni Direk Catherine Camarillo and of course ng Pocket Media. Kaya thank you so much for being with us this afternoon. I know lahat tayo very busy, but nandito kayo para ibigay ang inyong mga very precious time. At ang dami ko nakikita mga new faces, di ba? May mga friends tayong in-invite, may mga bagong mukha tayong sinasama sa ating mga media con. Kaya thank you for coming sa inyo. Nandiyan na, kompleto naman ang supporting cast. This afternoon, palakpakan at makakasama po natin ang gaganap bilang si Helen, the mother of... Palakpakan! Welcome, Tita Arlene! Hi! O, picture muna tayo syempre, Tita Arlene. Dito tayo, ayan. Opo, on stage, Tita A. Nice to see you, Tita A. Yes, I love you, ayan. Napakatagal namin nagsama sa isang teleserye before. Napakabait ni Ms. Arlene Mulak. Siya po si Helen, ang ina ni Mila Maharlika dito sa That Kind of Love. Dire-diretso po natin, Susotong Ami Kotoko. Welcome to That Kind of Love Grand of MediaCon. Hi, Adi. Center piece with Tita Arlene. Ang parang ni Adi, no? Parang second movie project mo to sa Pocket Media. So, napanood namin yung Chances Are You and I. Nandun ka rin. Diba? Nagkaroon ka ng cameo role doon. Naku, abangan naman natin siya dito. Next, we have Juan Carapier. Hi, kapatid. Yes. Hi, Evan. Nice to see you. Ay, may pag-beso no? Kasi magkapatid kami ni Ivan. Ang sa kami ng handler. Oo, diba? Ivan, yes. Ayan. Punta ka dito. Ayan, okay. Next, kasama rin natin. Rosina. Wow! Ako! The Debutant. Oh, dahan-dahan Divine. Ayan. Wow. Oh. Oh. Beautiful. Wow. Ayan. Welcome to That Kind of Love. Grand MediaCon, hello. Parang alam mo yung lagay tayo. Thank you, Divine. Ito kaya. Okay. Up next, syempre, bago natin tawagin ang ating mga bida sa That Kind of Love, makakasama rin natin this afternoon. The very young, diba? Very talented, creative, Elise Katrina. Hi! Nice to see you again and thank you for having us this afternoon, of course. Elise Katrina, our screenplay and our director and the producer. Let us all give it all. Congratulations! And of course, sa Pocket Media, ayan, Direk, on stage please. And para naman syempre, sa inaabangan natin ngayon, ang bibida sa That Kind of Love. Siya naman ay David Lecampo! Picture muna dyan. Okay, 3, 2, 1, smile. And, palakpakan naman natin ang Barna! Yes! Barbie David on stage, please. Ayan, may mga pahabol sila Tita Vina and Tita Ray. Ayan. Okay, again, David Lecampo and Barbie Fortesa. David, Barbie, halika samahan yung kami dito on stage, please. At pwede ko bang i-request ang lahat ng cast na tumayo and medyo mag-compress tayo for the photo op kasama ang lahat ng bumubuo ng That Kind of Love. The cast, the director, and our screenplay writer. Pailaw lang po ako para maganda. Thank you so much.
Compress lang po tayo. Okay, cast, direct, and Elise, center. Everybody look sa center and ready your camera and 3, 2, 1, smile. Okay, perfect. Okay, to your left. Yung facing sa akin dito siya pag I'm stage, okay? Dito na lang dito Arlene sa akin muna. Okay, ayan, ready and smile. 3, 2, 1. Perfect. Next, right. Yeah, right naman. I love you, my partner, Quidjem. Hello, I love you too. For Studio 1. Yes, Studio 1 ako. Studio ka dyan na. Perfect. Okay. Proceed sa ating respective seats and we will start the Grand MediaCon proper. Yeah. Ayan, okay. Siyempre naman, ayan. Diba? Ang saya-saya, alam mo, Kuya Jem, diba, tama, sabi ko kanina pagbaba ko, sabi ko, kapag bakit media naganap, diba, bakit media press con, ganyan, nakakatawa ng puso, no? Kasi everybody is showing their love and support talaga sa atin, kay Direk Cathy, sa'yo. Correct. Yes. At bakit media lang ang gumagawa ng ganitong kalalaking media conference so far? In fairness naman din talaga, makikita mo na halos lahat nandito sila showing. And sobrang excited kami to finally show you this beautiful today. Yes. Adi, mabilis ang segue na agad-agad. Kasi di ba na-mention kanina parang this is your second film sa Pocket Media. You started with Chances Are You and I. Paano ka na-discover ni Direk Catherine Camarillo? Actually kasi it's so easy working with Direk Cathy. And bilang bago in this industry, talagang ginayad niya ako. So sa Chai, medyo wala pa akong alam. Pero with TKL, medyo naging heavy yung role ko. And Kasi sa Chai, parang nurse-nurse ka lang. nurse na ako doon. And here, meron ng mga lines, yung sila Barbie and David. So talagang kabado ko. Pero everyone on the set, Pocket Media, is super nice to guide me bilang bagong artista ka. Saan ka na-discover na panood? Actually, si Mami Bon yung naka-discover sa akin sa Fit Check sa Dreamscape, I think. Tapos, after noon, kinuha niya ako for Pocket Media. Tapos, nagtuloy-tuloy na. So, thank you Pocket Media for believing in my talent. Kahit na wala pa ako napapatunayan. Ito pa lang. So, yeah, thank you, Direk. Love you so much. Thank you, Adi. Maraming salamat. Saan galing yung boses? Nag-iba-iba. Ako, divine na. Sorry. Hello po everybody, my name is Divine and I will be playing the role of Aya, ang matalik na kaibigan ni Barbie. Ang pangalan, ako na magsabi ng character, ang matalik na kaibigan ni Nila. So, ayun po, masaya po ako nandito at masaya po akong makakonect with you, with all of you. Thank you, Divine. Maraming salamat. Of course, Tita A. Direk Cathy, before anything else, thank you for having me. And sa inyo, I see so many familiar faces. Mga kaidarang ko, hello! Hello, how are you? It's been so long, Pastor. Okay, thank you for having us. Thank you for taking your time out to join us. Huwag niyo pong kalilimutan abangan at kiligin tulad ko. Bilang nanay ni Nila, kinikilig ako. Kaya halika na't panoodin natin. Thank you. Thank you. Hello. Good afternoon, Magandang Ivan. hapon to all the press and media. My name is Ivan Carapiat. I will be playing Noah, David's confidant and pinsan. First of all, congratulations Direk Cathy, Pocket Media. Thank you so much for this opportunity. Lagi kasi ako kontrabida, pero Direk Cathy believes in me and she gave me a chance to play a good part in a movie, and I'm so thankful. And I'm so excited for you all to watch this. Everybody poured their heart and souls. Congratulations, David and Barbie. I hope you guys enjoy the ride. Enjoy the day. Thank you, Ivan. Bago natin, and creative producer. Greet everybody, Elise. Hi everyone, I'm Ellis. Ellis Katrina. Ay, sabi sa subdivision namin, Elise. Ayaw ka na gano'n. Oh, dapat Alice. Ganun pala. I'm a creative producer and screenplay writer of That Kind of Love. Thank you very much for being here. I've seen you last month lang. Yes. So many familiar faces. Thank you for being here. We're so excited to share That Kind of Love with you. Excited to coming again with everyone else. We waited so long for this. And I'm so happy that we're all together now. And I'm so ready to answer all your questions.
interesting, very interesting questions when we're all ready for it. Okay? Thank you. Thank you so much. Sisi Camarillo! Hello everyone. Salamat po at nandito po kayo ulit ngayon. Like my daughter said, last month lang ang aming Chinese. And now you're still with us para dito naman sa That Kind of Love. I hope you support us all the way up until all the movement of TKL that support everyone here. Magagaling pong mga artista na gusto pong i-showcase sa inyo ngayon. Salamat. Thank you. Hello, hi. First of all, thank you so much for being here. Alam namin na malaking magiging contribution nyo sa film, kaya sana ay tulungan nyo kami mag-promote. And I'm just super thankful to be acting for Direk. She's so nice, she's like a mom to me. And ayun, napakaganda ng pelikula. Sana ay supportahan natin lahat. Thank you so much. Thank you, Dave. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you all so much for coming in today. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa very first movie namin ni David as a love team, as Barda. Thank you so much Pocket Media for entrusting us with this project. I know na there were so many risks taken to do this project, and so thank you so much dahil kami ang napili ninyong soldiers na gumanap dito sa pelikulang ito. And I will also take this chance to invite all of you to please support our premiere night on July 4th sa SM Mega Mall. Sana po sabay-sabay natin panoorin ang nakakakilig na pelikulang ito, directed by Catherine O. Camarillo. Thank you so much! Yes, mga vloggers na nandito. Pero I will ask the first question muna. I would like to start with Barbie and David agad-agad. Kanina nag-interview ako sa kanila. Tinanong ko sa kanila na anong feeling, of course, diba, na kayo yung nabigyan ng opportunity, and you mentioned this is your first movie as Barda. Diba, we all know na nowadays, napakahirap nung labanan pagdating sa sinehan. Diba, parang people are waiting ng mga pelikula on social streaming platforms. Pagka ganyan ba bilang mga artista, do you still feel the pressure na kayo ang lead star at kayo ang soldiers, ika nga sabi mo kanina ni Direk Cathy, para sa pelikulang ito? I have to admit, yes, of course, there is pressure dahil unti-unti pa lang naman pong bumabalik ang mga tao sa sinihan. Pero I am quite confident with our project, with our film, kasi sino bang hindi gustong ma-in love? Sino bang hindi gustong kiligin? This is what we are offering, hindi ba? A feel-good, romantic film na lahat tayo sa pagkatapos ng pelikulang ito ay mai-in love kay David Licao. David, hindi na to say ni Barbie agad-agad. Ano yung question mo ulit? Ulit tayo, David, And then, yun nga, David, diba, ang sinihan ngayon, parang alam natin lahat yan, na we are all struggling, the Philippine cinema, diba, hindi lahat pinapatok, pinipilahan. Pero bilang mga soldiers at artista na Direk Cathy ng Pocket Media ng That Kind of Love, nakakaramdam din ba kayo ng yung pressure? Ikaw, anong feeling dito? David, sagutin mo ako. I think there is pressure, but maganda yung produkto namin ni Miss Cathy ng production, kaya feeling ko ay as long as we do our best promoting, sigurado kung papatok siya sa takilya. So I think yes, there is pressure, but I try my best to just control the things that I can control. So, which is by promoting and helping the movie. Totoo yan. At dahil dyan, para mas kiligin tayo lahat, thank you Barbie, David. Mga kaibigan, kabamiyak, kapuso at kapatid, sabay-sabay po natin panoorin ang full trailer ng That Kind of Love. Eyes on the screen, please. Sunflowers. Her favorite. You're the best, Tita! Fedora hat. She needing you or Bruno Mars?
lot less lonely soon. Right. It's, don't you know who I am? O hindi mo ba ako kilala? Okay, you're the type. And you know, mayaman, attractive, kaya nga hindi mo mapigilang tumiti ka, di ba? Sobrang nakaka-frustrate yung feel na yung pagka-perfect ko niya. Bakit nakangiti ang Okay, then, if you're so good at what you do, then find me a match. No. Can you cook? I cook Italian. Greek. French. Korean. Kung master chef pala ang hanap mo, sana sumali ka lang sa competition. Hindi makikipagtalo ka sa date mo kung luto ba yung hipon o hindi. That's prawn. Malaki hipon. Ito talaga ka panabahatong sa pinagabawa mo? Dating coach mo yung mukha mo. Hindi mo kailangan mag-alala. Because you don't have to find love. Love will always find you. Are you free today? Kaya nga ako nandito, di ba? Come on. I'll bring you home. Yes, totoo yan. Kinikilig-kilig na naman talaga ang lahat ng mga nandito ngayon. Ramdam na ramdam natin, oo. Okay, sige. Direct Jem. Sir, Kuya Jem, dito na. May question lang ako. Kasi di ba nakita natin dun sa trailer natin na parang meron din silang mga shot ng mga nasa Korea sila. Seoul. Oo, nasa Korea. Di ba parang yung first movie ng Pocket Media, parang meron din Korean na element, may factor. Tanungin naman natin ang ating creative producer, syempre. Meron bang meaning ang Korea sa ating mga ginagawang mga likha? Oo nga, Miss L. Actually, there's nothing special about it. I just love the country. At the same time, K-dramas are very relevant when it comes to rom-com films and series right now. So, given that we want a mainstream film that would give that kilig vibe and bring back the kilig vibe here in the Philippines, we thought maybe we can bring Barda in Korea. Yung pala, thank you. Tsaka Jaino, yung feature ni Direct CC Camarillo sa Chai ay different naman sa mga places na feature niya dito sa That Kind of Love. Di ba Direct? Tama ba? Yes. Ay. Okay, thank you so much, Miss L. Kuya Jem, simulan na natin. Sa Studio 1 ba dyan? Studio 2? Studio 2. Actually, ang second question kasi first question nga sa Studio 1. Galing sa nag-iisang sparkling diva. Wow! Si Julian. Yes, good afternoon. Yan. Hi, Barbie. Pero, Direct CC, congratulations na. Kasi the first time na pinadala sa akin ni Jewel yung trailer ng movie, napakaganda. Very glossy siya. And sabi ko nga kay Jewel, feeling ko ito yung first blockbuster of 2024. Kayo, marami po ba kayong mga positive feedbacks na natatanggap? And you think tama ba ang sa pantahan ng karamihan na this is going to be a blockbuster? Well, I would always want to think that way. It would be a blockbuster. Of course, lagi nating gustong mangyari yung maganda para sa pelikula. Sa positive feedback, yes, I may say, ang dami kong narinig, maraming sa feeds namin na-appreciate nila. And yun naman po yung vision namin, maghandog sa inyo ng maganda. And I always want to thank also all the production team. Alam naman natin, filmmaking is always collaborative. At lahat po ito, hard work po ng lahat, hindi lang po sa isang kagaya ko, director. Everyone should be complimented on this one. Kaya po, siguro, kaya nyo na-appreciate
dahil marami pong nag-contribute sa pelikulang to. They gave their best to at least give their genius for us to come up with this great material. Okay, so yun lang po. Sana tulungan niyo kaming lahat na ma-promote din natin. At gaya na rin po sabi ni Sir John Lalit, let's try, let's hope na sana nga magkaroon tayo ng blockbuster run for this one. Wala naman pong masamang magsabi ng mataas na expectations, but of course, we're proud to say that we at least as a creator, lahat po ng magandang gusto kong mangyari sa isang pelikula, ginawa ko po dito sa pelikulang to. Kaya napaka-espesyal po dito sa akin. And thank you, Direk Cici. Yan sa kay Barbie and David. Pero yun nga, ang daming nagsasabi talaga the public, yung mga nakapanood na ng trailer na ang ganda ng dating and nangangamoy box office blockbuster. Kamusta na po kayo? It's so nice to see you again, Tito June. Well, it's always nice to hope for that. Siyempre, mag-blockbuster, mag-box office. But I guess the main purpose of all of us is to really put out a good film. Diba? Maibalik ang quality films na gawang Pilipino. Maibalik natin ang pelikulang Pilipino na yun ang panoorin ng mga tao sa sinihan, hindi mga Hollywood films, hindi ba? Or ano muna, Filipino-made films muna bago yung mga Hollywood films, hindi ba? Yun lang naman ang I think purpose nating lahat bukod sa dito sa project na ito. It's the entirety of the film industry here in the Philippines. We would like to buhayin ulit ang industriya ng pelikulang Pilipino. Yan. David, yan. Ayun nga, gaya ng sinabi ni Barbie, buhayin yung film industry. Yes, and actually, mas maganda naman talaga manood ng pelikula sa sinehan. Diba? Back in the day, nung mga bata pa tayo, nung pre-pandemic, ang saya manood sa sine. Diba? So with this film, with these kinds of films, sana ay bumalik yung mga tao sa ganun. Dahil mas masaya talaga. Ano siya, date place ulit. Maganda kasi itong diba? Maganda panoorin to pag mga first date, diba? O kaya yung mga gusto nilang ma-rekindle yung love nila. No, tayo that kind of love para ma-realize nila na kung gaano ka-powerful ang love, hindi ba? Ang saya kaya nitong date movie, diba? Yes, pero kayo nung nakita nyo, the first time na napanood nyo yung trailer, anong naging reaction nyo? Kasi ang daming ang ganda-ganda, di ba? Kayo mismo, sobra ba kayo na-excite? Talagang naganda kayo? Ako, yung reaction ko, kinilig ako. Kinilig. Tapos, nakita ko, sabi ko, pogi ko dito ah. Ano eksena? Ano doon? Talagang feeling ko. Wow. Oo nga, ngayon kasi parang feeling ko mas less pa yung stress ko last year. Gano'n, sabi ko, mas pogi ako dito. Yun. And, ayun, tsaka maganda talaga. Napakaganda. And super excited ako dito. Yes. Ako actually, looking forward ako. Nabitin ako dun sa bar scene direct sa trailer. Maganda kasi yung bar scene na yun, abangan nyo yun. Yun yung namin, first chance encounter ng characters namin. So dun mabubuo yung rapport namin dalawa hanggang sa magkaroon ng character development. So ang saya, ang ganda ng banter namin sa bar scene. Yun yung very first scene din na kinunan namin on the first shooting day. Ang sarap mag-promote pag ganyan, no? Na ang ganda ng feedback. Pag alam mo maganda yung pelikula, yeah. Sa mga ibang kasama sa movie, like si Miss Arlene, nakita mo na is this the first time you saw the trailer or you've seen it before? I've seen it before. In fact, I saw it on Instagram through Direk Cathy's, I had to comment. Sabi ko, Direk, trailer pa lang, kinikilig na ko. I will repost this, Direk ha. Ganun agad ako. Nakakakilig bilang nanay niya. Tapos ganun nangyari sa anak ko. Na-imagine ko yung anak ko, maging ganyan din. Yun ang lahat lumaro. Ang daming lumaro agad sa isipan ko bilang ina. At in my 50s, na-enjoy ko. What more, mga people your age. Kumbaga, it's for everyone. Walang edad. Which is what we want, di ba? Kasi parang sorry, I have to mention it, mga Korean dramas, we're also into it. It's the same thing naman, it's a rom-com. So why don't we patronize
patronize our own, di ba? Kaya naman natin, ang ganda, kinilig din ako. So, definitely I will watch this 20 times. In the movie house. In the movie house. So, ang sarap no, Arlene, no? Pwede mong yayain yung mga kaibigan mo. No? Lahat ng edad. Isipin mo nga para ako mapakilig mo. Kasi medyo, doon nawawala na yung kilig ko sa mundo. Di ba? Alam mo yun, you become jaded. But this really, honest, walang it's not such a major role naman for me. Pero the movie itself, talagang alam mo pinagtuunan ng pansin. Yun ang importante. Hindi lang basta-basta makagawa at ipalabas. Pinagtuunan ng pansin ni Dre. In fairness to you, kitang-kita yung excite niya. Ay, yung kinikilig ako. Sana nga, kayo na ba? Kayo na ba? Nag-intriga si Wendy. Pero yung sa ibang kasama sa cast yan, anong naramdaman nyo nung napanood nyo na itong trailer ng pelikula nyo? Ako po, I feel celebratory for the production dahil alam ko na pinagbuhusan nila ito ng strength at ginawa namin ito a few months ago at talagang I'm really proud of the production kasi alam ko marami silang ibinuhos na enerhiya para matapos to. So I'm in a celebratory mode para sa kanila, para sa production, para sa Pocket Media. For me naman, bilang hopeless romantic din akong tao, I can't wait talaga to see yung pagka-hopeless romantic ng dalawa sa film. Kasi sobrang nakakinig talaga. I read the whole storyline while taping. And sobrang brilliant talagang writer ni Direk El. And I'm just so honored to be part of this film, this majestic film. So let's all watch it in the movie house. So yun. Yan. Kuya Jun, si Ivan pa. Kaya nga, tumutok na ang I love it. Ako, lover boy talaga ako eh. Wala nang iba. Lahat minahal ko at mamahalin ko pa. Pero pag nakita ko si Barbie at si David, tumatayo yung balahibo ko sa hindi, tumatayo yung balahibo sa kalig. When I see them on screen, they really glow and they really have a chemistry. They really have something there, and this film has something. And I'm very proud. Everybody worked hard from wardrobe to director. So please support us. We need your help, and let's show them what's up. Okay, eto last for Barbie and David. Kasi yung mga fans nyo, the Barbie fans, nakakatuwa na ngayon pala may mga nakakasala silang mga black screenings. Aware kayo na? Opo. Attend kayo sa mga black screenings? Yes, opo. Actually, kino-coordinate na namin with Sparkle yung schedule dahil gusto talaga namin umattend sa mga block screening para makalibre ng sine. Para makalibre ng panood. Hindi, pero kasi hindi rin biro naman talaga ang mag-organize ng block screening. So, for our supporters to organize block screenings, we really appreciate it, and parang the least we could do is to attend, hindi ba? Sila naman na ang gumawa ng lahat. So, ayun, yes, we will really make time for it, di ba? Yes, we will make time for it. And actually, yung last film ko nga, nagpa-block screening yung mga fans ko. And then, I got super emotional dahil parang ginawa nila yung lahat ng to para sa akin. And gumagawa pa sila ng mga, parang nag-testimonial sila sa akin. Sinasabi nila yung parang, why we love you, mga ganyan. Nalala ko, umiyak ako. So, super thankful sa mga fans na nag-effort, nagbabayad para supportahan kami. So nice, di ba? Yun ang ano nyo na lang is puntahan, di ba? Pero yan, Barbie, super love kita, you know that. Alam ko, super love rin. So magpapa-black screening ako for you. Yeah, so I'll schedule sa June. Yun ko sila, Arlene. At saka syempre, alam mo naman, Arlene, yung mga close friends na malapit sa akin. So ngayon pala, congratulations. Alam mo, pwede ko sabihin na congratulations kasi obvious naman nakikita yung movie sa trailer pala. So, it's a lot to all of us. Thank you, Tito June! Yeah. I love you, Barbie. I love you, Tito
nakakatuwa, nakakakilig, yun. Barbie, ikaw muna. Hello po, kamusta na po kayo? Alam mo, bigatin talaga yung media ko pag invited silang lahat, di ba? Alam niyo yung ano eh, talagang, ay, grand media con nga naman. Indeed. Movie kasi. Ayan, tama naman. Thank you so much. Hindi ko makakalimutan na ginawa namin sa Korea. Actually, I like to add, kasama namin si Divine. Yes! Magkasama, tatlo kami sa Korea. Oo, tatlo kami doon. Sobrang saya kasi nalibot namin yung mga famous K-drama locations. Actually, yung wall na nilalakaran namin ni David doon sa ending ng trailer, ginamit siya sa isang famous K-drama na project. And ang pinaka hindi ko makakalimutan doon ay yung aming yung eksena namin sa po, direct yung tawag doon sa, yung tunnel, yung lamig na lamig ako, yung lamig na lamig ako, kasi yung isa sa mga Korean producers namin doon sa Korea, binilhan kami ng tteokbokki, binilhan kami ng rice cake, yung spicy Korean rice cake, sobrang sarap. Tapos isa lang kasi yung binili niya, kaya lahat kami nagkukumpulang kami, nakabilog kami. Yun yung midnight snack namin. Sobrang saya kasi parang na-realize ko na ganun, ito pa lang yung unang proyektong pinagsamahan namin lahat. Pero ganun ka-tight yung bond namin kahit out of the country shoot. Parang nagkaroon na agad ng family bonding within this production, within the film. So ang saya nung buong Korea experience namin. Pinaka-memorable, I think yung... Actually, lahat ng scenes memorable dahil yung mga locations na kung saan kami nag-shoot ay talagang yung mga sikat doon, yung mga very artistic, di ba? So, pero para sa akin, pinaka-memorable yung nandun tayo sa crossing. Yun, oo, dahil romantic siya, uwis buhay, tsaka maraming tao, tapos malamig. Actually, super saya siya. And na-enjoy ko rin yung nagpunta kami ng Itaewon. Yes, ng Itaewon kami. Dahil super fan ako ng Itaewon Class na TV show. So, ayun. Yeah. Bakit uwis buhay, David? Kasi tumatawid, parang sa scene, kailangan namin tumawid. And may mga cars. Oo. So one time nga actually parang sabi ko kay Bobby, halika na, tapos bigyan na green. Ay, sorry. Ayun, thank you. Divine, ikaw, meron ka bang mga nakakalokang experiences sa solo? Eto na nga ako. Parang kasi meron kaming call time na afternoon. So naabutan kami ng lunchtime. Tapos kami nila Barbie, naghahanap na saan nagkakain. Harawakan-bukin kami. Saan nagkakain? Walang hindi bukas yung mga kainan. Ayun, bukas! Enter kami, pasok. Pa-order nga kami ng isang ganito. Kasi tabigyan mo kami nito, tingnan to. Mind you po, 12 noon ha, lunchtime. First meal. Binili natin. Ang ganito parang ang ganda na pakinggan. Ang poki, so food. Ganon. Bigyan mo kami. Intestine ng baboy. Beef intestine pala. So seasoning. Pulutan pala. Oo, pulutan pala. Nangulutan kami. Ng hapunan. Ng So yun yung pinaka-memorable. Huwag masarap yun. Tapos nagulat kaming lahat kasi kumukulo yung mantika. Talagang gumagano, talagang nagsha-shine siya eh. Tapos nagulat kami kasi mag-lunch po kami sana. May biko po ba dito? Parang biko. Binigyan kami ng intestine. Yung pinaka-memorable. Tapos, dilibre kami ni Barbie. Thank you, Barbie. Sobrang memorable yun. Yun dahil doon. Kaya memorable kasi daw ako nagbayad eh. Thank you. Totoo yan. Naging memorable dahil nalibre. Oo, kasi nalibre. Akala ko dahil sa intestine eh. Hindi. Meron naman na dito eh. Dahil nilibre ka ni Barbie. Meron naman dito eh. Okay. Kuya Romel, meron ka pa? Thank you, Kuya Romel. Ayan, naghahanap pa rin ako ng mag-black screen. Actually, feeling ko pa-black screen si Romel. Oo. Paano noon? Bigla. Ay, ito
screening diva, oh. Kayo na sparkling diva. We have the next question from Miss Aster Amoy. Tita A! Tita Aster Amoy, oh. Hello. Natayo ako on the spot muna kay David. Kasi seeing the trailer, talagang totoong, I have to agree, talagang nakakakilig. Was there a time in your life nung mabuo yung love team nyo ni Barbie, ay winish mo na sana kayo na lang? Parang naka-off mo yung mic. Nakapatay. Barbie, huwag ka makialam ha, Barbie. Ang tanong ko para kay David, nakiwalay ako sa iyo. Ano ba yung question? Paulit ko. Paki-rephrase nga, Jairo. Baka mas matindipin ko Tita Aster. Ano daw, David, is there a time na naisip mo na sana kayo na lang? Sana ako. I think, yung totoo ha? Hindi naman, siguro kasi minsan kapag may ka-work ka, di ba? For example, may love team ka, I think it's easier na parang, since lagi kayo magkasama, di ba, na nasa eksena kayo, nasa teleserye kayo, meron kayo endorsements, so magkasama kayo. So parang minsan napaisip ko lang din, uy, mas madali siguro yung gano'n. But of course, Hindi mo na alam paano gagawin eh. yeah, but you know, of course, Diretsuhin mo na lang kami. Sasagot mo. Oo naman, syempre, mga ganun naman talaga eh. Ikaw ba? Hindi, iba yung tanong sa akin. Di ba po? Iba po yung tanong. Hindi ako satisfied sa sagot niya. Hindi po. Oo, parang pinaikot-ikot niya eh. Pero Tita A, sa dulo naman, so nagsabi naman siya Meron namang konti. Meron namang konti siya sinabi na, oo naman. Sige, tanggapin ko na. Barbs, kung halimbawa lang wala sa buhay mo si Jack, posible bang may love ka kay David? Bago sagutin, magbabalik po. I think, mahirap nga, no? Mahirap nga siya. Mahirap nga. Para sa akin, sisigundahan ko si David. Mas madali siguro ang magiging trabaho namin as love team kung kami talaga sa totoong buhay. Pero siguro malaking bagay kasi na we've built this very strong friendship within the love team, within the partnership. Kaya hindi na rin ganun kahirap for the both of us to work together. And to answer your question po, na if single ako, is there a possibility? Sinong makakapagsabi, hindi ba? Siguro, ask me again when we get there, tita. Kasi sa ngayon, I don't think I have the right answer to that. Nice answer, actually. Satisfied ka doon, Tita A? Satisfied naman ako sa sagot. Mahirap yun. Actually, yun ang pressure, Jairo, sa kanilang dalawa, di ba? I'm sure, David, I know, hindi mo ito direkta kaaminin sa amin. Pero lalo na sa mga kilig moments yung dalawa, kasi matagal-tagal na ito. Nagsama kayo sa Ibarra, nagsama kayo sa Maging Sino Ka Man, magkasama kayo sa Pulang Araw, and then now in this your first movie, imposibleng hindi kayo, I'm sorry magkailaban sa isa't isa. Am I right? Pero parang bago ka sumagot sa pagsasabi ni Tita Aster, parang siya si Mila sa That Kind of Papunta po doon. Pa-love coach, no? Naman, Barbie. Kaya sumusupport na ako, David. Tama naman. David, binibigyan ka na ng chance mag-isip doon Sumusundot na ako na Tama naman talaga yun, di ba? Kahit naman siguro ako, ganun din yung isipin ko.
Na, syempre, sa dami nilang dalawang eksena, bakit di sila nagkakailangan? So I think it's normal naman kasi. So it's a yes. So parang you're speaking from the point of view of Madam, parang gano'n, na iniisip niya yung iniisip mo. Kung makakita ka rin ng love team na sobrang ganda ng chemistry, tama ba? Ayun daw po. Oh, di ba? May translator. Sige, but kahit pa paano, Joy, nakuha natin naman yung sagot. Hindi, pero yes, Tita A. Pero in all fairness naman to David, di ba? Kahit na lumigoy-ligoy ng very light, may sagot pa rin siya na, oo naman. Di ba? Hindi siya nagsabi ng no or ayun. Good job ka dyan. Yes. Pag ako di nakapag-kukuyang Korean ito. Sige, lastly naman to the rest of the cast, lalo na sila. Kasi hindi ko naman alam na merong kang iba ka na. Kala ko, parang kayo na nagkakaligawan, Nakamay po kayo. eh kasi, alam mo, I follow them both on Instagram. Pero syempre, pag yung algorithm, hindi ko kita laging nakikita. So hindi ko alam na meron. Kala ko, kaya nasabi ko kayo na ba? Kasi gusto ko sila. Kung ako, kung anak kitang sa totoong buhay, at may mayaman na, mabait pa, simpatiko, game na. Diba? Yun, kaya nagtanong, kayo na ba? Diba? Hindi ko alam na meron. Sorry na. Hindi ko nakikita lagi sa algorithm. Kaya pala si Tita A, hindi niyo po rin nakikita. Kaya po rin katanong, tatanong ka siya dito. Diba? Hindi ko naman alam. Kasi kung maganda, pwede. Effective. Kinikilig ka ako sa inyo. Hindi chika kilig ko. Hindi ako parang comment pa doon kay Direk, di ba? Talagang kinilig ako sa trailer. Sorry naman. Talagang kinikilig ka. Kaya pala tanong ka ng tanong Tita A dito. Kanina pa. Yung siguro, pasalitain natin the rest of the cast. Ay, sorry po, lahat ni Sinig. Lahat kinikilig. Sorry po, what is the question po? Kayo na ba, Divine? Kami na. Oo, matagal na. Kasi last question ko, babalikan ko talaga si Barbie at saka si David. So, yung sabi ko sa inyo, yung discoveries niyo, working with each other in this particular movie. Ako po, mas maraming akong eksena kay Barbie at talagang gusto ko yung work etiquette ni Barbie. Talagang, very good ka. Ang galing talaga niya. Very good talaga yung etiquette niya. Talagang, alam niyo ba, an actor prepares. Si Barbie, she prepares a lot. Talaga. Kaya may mga eksena na minsan, nakakalimutan ko makaka-eksena tayo, nanonood ako sa'yo. Totoo, kasi minsan nabubulol kasi natutuwa ako sa preparation ni Barbie as an actress. Sana maging national artist ka. Manifest natin yan. Manifest ko yan. Magiging national artist si Barbie Fornesa. Bata ako. Manakataw. Yan po. Yun po yung discovery ko sa iyo. Dahil sa pag-libre ko po kasi. Oo. Kapi naman dyan. Ako naman po ay second the motion kasi bilang bago pong artista, medyo sobrang pressure po talaga ako, especially kapag yung scenes ko with Barbie and David. And halos lahat po ng scenes ko in this movie is with Barbie and David lang talaga. So minsan, yeah, sorry Derek, pero you know, I kind of forget my lines, ganyan. Pero sobrang galing po talaga ni Barbie talaga. As in, sobrang dami ko rin naka-work ng mga ibang artista. Si Barbie lang talagang top 1 na mapapahanga ka talaga while she's acting in front of you. At saka lagi siya nagpapakapi sa akin. As in, 3 times a day kami nagkakapi sa taping. So, pero yun, the pinaka-biggest discovery is sobrang galing na lang dalawa. And worth it tong movie na panoorin talaga. And sobrang na-pressure ako sa kanila. So, shit. Yun. Tita, so feeling ko, kasama ko lagi si Adam eh. Nung una, kala ko sila talaga. Kasi hindi ko naman alam yung love team nila eh. Kung Barda. Pero yung nasa set kami, parang meron eh. So, ako, sobrang forward na, David, ano ba? David, ano ba? Trip mo ba si Barbie? Tapos, hindi niya ako masagot minsan. Ano to iba? Diba? Inuman? Trip mo Ganun yun, diretso. Wala
wala nang padalos-dalos. Okay. Pero like what David said, Tita, when you're working together with someone for so long, you spend so much time, there's a big chance. And they're both great people. They're both great actors and an actress. And there's a big chance. But that's all up to them na. So we just have to wait and see, right? Wow, nandun yung pressure. Alam ko marami pang gusto magtanong, but let me ask one last question. David. parang nagugulan si David eh. David. May gano'n ba dyan, David? Is there, may time ba na parang nakakaramdam ka ng pressure because of this love team? I think kayong dalawa, kasi you have to be realistic in portraying a certain role, lalo na ng isang magkasintahan, di ba? So, sa inyong dalawa na lang, itatanong ko yun, meron bang pressure sa inyo, especially so na wala kayong relasyon in real life? I think hindi naman ako masyadong pressured dahil napakagaling ni Barbie na actress. Siyempre, kumbaga, talagang kunwari magka-eksena kami, may isip mo na in love siya sa akin sa scene eh. Diba? Kasi napakagaling nga niya. So, ayun, pero wala namang pressure. Wala namang pressure. I'm super happy na ka-love din ko sa Barbie dahil marami akong natutunan sa kanya. Diba? Tapos ang ganda-ganda. Tingnan. Di ba, meron siyang Barbie, meron si David na signature pakinig pose. Pag nagpapakute siya, tama ba direct? Tinataas niya yung kilid. Mga ganun siya. Yeah, tama mali. Mila? Ano? Tuntas ang kilid mo. Ako naman po to answer po your question. I think yung pressure ay to maintain po yung love team, yung lakas ng love team. Kasi simulat sa pool naman po, unexpected naman po na mag-pick up yung team up naman po namin. So I guess yung pressure is coming from kung paano namin siya ma-maintain. At sana masulit namin ang partnership na ito, hindi ba? At wag mawala yung aming friendship kahit na siguro in the future ay magkaroon kami ng iba't ibang work, hindi ba? Mas yun po mas yung friendship and yung pagiging consistent ng love team namin. So siguro, it helps na parehas kami ng management where we are both under Sparkle of GMA Network. Kaya parang nag-guide nila kami ng maayos sa mga proyektong tatanggapin namin as a love team po. Yun. Thank you so much and good luck and congratulations. Maraming salamat, Tita Aster Amoyo. Thank you, Tita Aster. Parang ramdam mo yung kilig kahit sa mga cast pag pinabalikan nila yung journey nila doing this film. Ang next question namin, wala ka pa nakukuha mag-black screen dyan? Nakumari Ay, meron daw. Meron na. Wait lang, kung may tatanong dito, baka mag-black screen din to. Tita Ray. Ayan. Congratulations talaga naman ang ganda ng pelikula pati yung texture. Congratulations, Barbie. Ang galing-galing na talaga. Pero my question is for, and you direct, of course, sa scriptwriter and the whole cast. Ang tanong ko kay Siyempre may lines kami, tapos tinitingnan ko siya, tapos very romantic yung scenery. Na parang, uy, ano ba yun? Siyempre, I think as an actor, kailangan mo talagang to make it seem like it's real. Like you really have to feel feelings, di ba? And hindi lang din naman dun sa particular scene na yun. I think even in Maria Clara and maging sino ko man, I always feel things whenever I work with Barbie. So, yeah. Ikaw ba pag every time na alam binigisa natin si... Kasi parang, sa amin kasi parang feeling namin napaka-honest mo ngayong hapon. Okay. So maglalabas nung... Kasi yung mga artista kasi medyo may nag-hold back pa parang pinapaano na kami. Pero ikaw ba, every time na magkasama kayo ni Barbie sa mga kilig na eksena, nadadala mo ba ito sa bahay? Or minsan iisip mo ba na nami-miss mo siya hindi dahil ka-eksena mo siya, kundi dahil parang feel mo, love mo siya? Parang feel lang. Sabi niya gano'n, pwede, parang gano'n. May mga gano'n naman, di ba? Si Barbie naman talaga, ano yan, maganda talaga, masipag, girlfriend material talaga.
sorry. Bakit bet din ba ni Ivan? Oo eh. Joke lang. Natamaan ko kasing water niya. Okay. Barbs, thank you Thank you, David. Barbs, ikaw naman, is this the kind of film na pwede mong ipanood kay Jack nang sabay kayo? Nang wala nang tanong-tanong at walang parang feeling mo, kikiligin din naman siya. Actually, tinanong nga niya sa akin kung kailan ipapalabas. Sabi ko, July 10, sa sinihan. Sabi niya, kailan natin papanoorin? Nagpresenta siya. Gano'n ka-supportive sa'yo si Jack kasi ang dami di ba nagmamat sa social media, pinupusa talaga ng bongga-bongga to the point na parang nalalait na rin si Jack, di ba? Well, first of all, I would like to extend my gratitude for acknowledging that. Thank you so much. And I would also like to say how much I appreciate his support towards me. And hindi ko naman na ma-describe kung gaanong kalaki yung suporta niya sa akin. Pero siguro, hindi ko komportabling magagawa ang mga bagay na ginagawa ko ngayon kung hindi siya full support sa akin. Yun na lang. I'm happy for you. Thank you. Carly naman for my last question. Nakasama mo ng Katniel, hindi ba? Anong meron dito sa Bardanas? Parang sabi mo, kinikilig ka rin naman sa Katniel. Anong meron dito sa dalawang parang kakaiba naman sa Katniel? Pareho nga, sorry pero ako lang, I will speak from the heart. Pareho kinikilig. Kasi sa shooting namin, kinikilig ako sa kanilang dalawa even off-screen, which was the same with sila Kat. So, pareho, kakakilig, kaya gusto kong matuloy, pero no disrespect to your love, the love of your life. Hello, Jack. Nice to meet you. So, ginugol ko na siya, wala lang signal, pero kaya, hello, Jack. Pero kinikilig talaga ako, sorry. Diba? Wala ko talaga nakikita pagkakaiba, even kay Barbie, the way she acts or something. And they're both nice. Pareho naman she's just whiter than Kathy, but they're all nice. They're all beautiful women. They're like my children talaga. Walang pinagkaiba. And I love that the actors of today, the Gen Z, has learned to show respect. Kasi there was a batch, I don't remember which batch, pero nawala yung respeto sa mga nakakatanda. Alam mo, sabi ko nga, if you cannot respect the person, respect the age na lang, di ba? Pero these youngsters, they're also nice. Wala akong masabi. Parang inaral nila at sinapuso nila kung anong importante sa buhay, respeto. And I love that for all of them, all of these young kids who I have worked with. Yeah. Kuya Lar, hello. Dali, hello. Kuya Lar, hindi kasi nabanggit kanina. Ayun, thank you. Good luck sa pelikula niyo. Maganda siya, promise. Thank you. Thank you, Ray. So, thank you, Tito Ray. Yes, ang feeling ko, parang ako makakakuha na next pag-black screening. Si Jack Roberto. Sino to? Si Jack ang magpapa-black screening. Kasi ba parang sabi niya paano siya sumuporta, kaya nanonood, di ba papa-black screen na siya. Ako nakakuha ng pangalawa. Hindi, galing sa tanongin dito. Okay, we'll go with Athena Yap, and then Janice Navida, and then Archie Yap. Hi, good evening everyone, Barda and the cast. Of course, congratulations muna kay Adi. You're doing so great. I'm proud of you. And belated happy birthday to David. So, the first question, may ganun kasi ngayon sa mall, parang mababa yung rate, mababa yung bayad ngayon sa mall. But karaniwan, after the pandemic, nag-blow up siya eh. Naging 350 to 500 pesos yung cinema rates. Parang for normal people, medyo mahirap na rin siyang bilihin. Even you want to support your artist, di ba? Yung mga favorite artists, mga idols and all. But it's 350 to 500. So people are budgeting din naman for their needs and wants. So ngayon, medyo mababa na ulit.
may certain mall na nagbaba ng rate nila because they're celebrating something. Do you think this has a factor in supporting you guys na sana meron bang dapat gawin para mas bumaba pa yung cinema rates at mas pumatok pa sa takilya ang inyong pelikula? Any thoughts from any one of you? Si Direk, para maganda mas mag-rin. Well, that's very valid point yan na nagbaba talaga sila up until October in support para sa mga Filipino films. Dahil alam naman natin na we're experiencing a lot of yung discrepancies compared to the foreign counterparts natin, di ba? So it's a good move kasi kino-consider ng mga cinemas ngayon kung ano yung kayang abutin ng mga manonood natin. So, well, tatapatan naman natin yung magandang content at magandang pelikula para ma-feel naman ng mga magbabayad ng mga manonood na worth it yung binayad nila. Pero well, I'm hoping sana nga other agencies, FDCP, would come up with something na magkaroon ng regulations when it comes to cinema rates, di ba? Kasi ang daming pwedeng i-consider dyan and it would help a lot of Filipino producers and filmmakers na magkaroon pa ng passion into producing films. Kasi yun naman lahat ang objective ng lahat. Yung meron tayong mai-share at maitulong sa pelikulang ginagalawa na ng industriya natin. Okay. Direct link lang po. Request ko lang po, konting quiet lang po sa mga tape. Excuse me lang po, konting ina lang po ng chikahan po. Salamat po kasi lilipat na po kami dyan ng table. Okay. Thank you very much for answering the question, Direct Cathy. And kay Barda, Barbie, and David, anong pinagkaiba ng efforts na ginawa nyo sa mga teleserye na ginawa nyo? Kasi this is your first film, if I'm right, first film together as love team na Barda. So ano yung pinagkaiba ng efforts nyo sa teleserye, sa series, and here sa film? Efforts, I think magkaibang siguro yun, but siguro yung when it comes to the role naman, similar lang naman yung acting. Depende pa rin talaga sa script. Yes. I agree with David, yung style ng paggawa ng teleserye at pelikula magkaiba talaga. As in, ang pelikula kasi afford namin mag-shoot ng fewer scenes pero maraming angulo. So we do it multiple times talaga. So dapat na same yung energy, same yung level of emotions na ibibigay mo. Minsan challenging kapag mahahaba yung dialogue, diba? Tapos maraming beses mo siyang kailangan ulitin. In terms of acting, I learned, kasi matagal na ako hindi nakakapag-pelikula, ngayon na lang ulit. I learned to mas likitan yung acting. Kasi this will be shown on the big screen. So, konting galaw mo, kitang-kita agad. Unlike sa TV na maliit lang yung papanooran mo, diba? So, dito mas subtle dapat yung approach, mas ka lang dapat, mas pampelikula lang dapat yung acting, mas maliit. Kasi yung sa Maria Clara na talagang ang lalaki, diba? Dito dapat talagang mas subtle ka lang, ganun. Mas still. Kasi ang hirap mong sundan sa malaking screen, pag ang likot-likot mo, diba, lalo na pag close up, tapos nasa malaking screen ka, mahirap nakakahilo yun. So I learned to be still when doing the film. Was it challenging for both of you to adjust from teleserye to movie? Yes, oo. And pinag-usapan namin yun pagka during take na parang nakakapagod din pala, no? Kahit rom-com. Kasi ang hirap yung same yung eksena, pero kailangan kiligin ka ng kiligin doon sa same eksena na yun. Kailangan pag binato ni David yung linya, kiligin ka the same level nung wide, at nung tight, at nung medium, at nung drone, at nung gimbal, at nung ang daming shots. And you have to give the audience the same level of kilig. Dapat walang maiba. So yun, yung I think yung consistency ng paulit-ulit na emosyon. Meron pa, sorry. In real life, how would you coach someone kung paano magkaka-points
sa kanilang nililigawan or someone they like? How would you coach them? Siguro, they should pay attention to the interests of the person they're pursuing. May it be food or film, or kung masyado silang artsy, if they're into paintings, if music, ganyan. Siyempre, mas madali mong makuha yung puso ng taong naliligawan mo pag minamatch mo yung interests mo sa kanila, hindi ba? And then after nun, i-share mo rin yung interests mo sa kanila. Baka naman somehow you guys share the same interests, marami pala kayong similarities, and then doon na magkakaroon ng spark, doon na kayo magkakadevelopan, hindi ba? It's more of like getting to know the person and really listening to what she needs, what she wants. And Aya, are you single? Are you single? No, you are. Are you? Sometimes then. No, I'm asking if you're single kasi if you are single, if ever you're single, would you hire Mila or Barbie na mag-love coach sa'yo? Siguro to answer your question here, secret. Secret. Oo naman. Galing ni Barbie mag-ano eh. Yung sagot niya kanina sa'yo, parang, diba? So, And sorry, ang dami kong questions. Last na talaga sa Barda. How do you and Jack give each other reassurance? Paulit-ulit na rin ang feedback sa inyong dalawa. Like really, and even I follow both of you. Kinikilig din ako eh. Pero at the same time, mas kinikilig din naman ako sa inyo ni Jack kasi grabe yung reassurance mo sa isa't isa. So, how do you and Jack give each other a constant reassurance na sobrang tagal nyo na and yet you are also in a love team? Pero, bago niya sagutin yan, sa susunod na lang. Kasi syempre, David and Barbie po. At susuporta naman si Jack. Okay. So, last, kay Adi, I've seen you na you're a content creator before, and since bata pa naman ako, being an actor is the end goal. So, talagang, you know, being surrounded by these kind of people, parang first ever movie ko pa lang. Of course, after Janice Navida is, asan si Josh Mercado? Neighbor! Hi, good afternoon to all the guys. Yung first question ko syempre kay Barbie and David. You're open naman na ayaw niyong magpaasa sa fans dahil alam naman nila yung reality, di ba? So I just wanna know, how will you describe the kind of love you have for each other? Knowing na may chemistry talaga kayo at maraming kinikilig. The kind of love that I have for David is, ano siya, hindi agad-agad. Pero nung na-reach na namin yung level of friendship na kailangan namin to make the partnership work, the love I have for David is more like, feeling ko mas nagiging taga-guide, ganyan, yung taga-support, hype man ba tawag doon. Na-experience ko yun nung nag-Canada kami, nag-sparkle tour kami sa Canada, na parang I really went out of my way to support him on stage, as we all know na medyo mahiyain ang ating Ginoo. So, yun, I think it's more of that. It's more of showing my support sa kanya, sa abot ng makakaya ko pag magkasama kami, para mas mag-work yung love team namin. And David? For me naman, na just reciprocate dun sa support na binibigay niya sa akin. Hindi naman niya kailangan talagang supportahan ako, but she still does. So, super appreciate that. And, ayun, tsaka, if you think about it, like, sabihin natin 20 years from now, like, my name is actually attached to Barbie's name. If you search Barbie Fortesa, lalabas David Ikaw. So,
sa Google-related search. It's really... Research mo ba ako? Wow! Secret! Secret din mo. Hindi, pero ikaw, diba? So, yeah, I truly value Barbie as a friend and as a co-worker. And, yeah. Pero balikan ko lang, kasi nga, syempre, when there is support, kahit pa paano there is love, di ba? So, di ba kayo napo-confuse dun sa kind of support and care you have for each other? Hindi kayo napo-confuse na di ba? Kasi may mga, like si Kelvin Miranda, last press mo. name drop. Then, naalala ko na kasi pag mga love team, di ba? May times na napo-confuse dun sa feelings. Kayo ba hindi kayo na umaabot sa ganung point na napo-confuse? Siguro, one of the things I'm thankful for na nakapasok ulit ako sa love team is I got paired in a love team at this age, sa edad ko. Kasi syempre, nag-mature na rin naman ako as an actress and this is not the first time na may naka-love team ako. So, over the years, natutunan ko na kung paano magtrabaho sa isang love team. Para hindi, alam mo yan, like, hindi maging confusing. Pero, I totally understand po where you're coming from. Talaga nga namang makaka-confuse siya, hindi ba? Para sa mga bagong artista na biglang kilig-kilig agad, diba? Tapos magiging love team. Siguro ipagpapasalamat ko na rin na marami na rin akong naging love team before. Kaya medyo na-train ako, kumbaga, na talagang work tayo. Parang na-separate mo na yun. Yes. At saka, I'm always blessed with good people to work with. Fortunately, I'm really grateful for that. Si David kasi yung tipo ng love team na he doesn't really take advantage of me. Alam mo yun, yung parang just to make the love team work, parang liligawan ka, yung ganon, para lang sa image, para lang may ma-issue kayo na, ay, nililigaw, wala siyang ganon. Napaka-totoong tao niya, napaka-genuine, yung care niya para sa akin, alam mong hindi naman siya flirting, talagang sincere lang talaga siya towards me, at saka yung friendship naming dalawa, wala naman talagang mali siya. Kaya mas masarap magtrabaho, mas komportable kami sa isa't isa kasi may ganun din kaming assurance na hindi namin pababayaan ng isa't isa and we won't get like confused along the way. Ayan, si David ba naku-confused din? Naku-confused ka ba? Hindi naman, gaya ng sinabi ni Barbie, we're really good friends and we support each other, diba? And actually, blessed ako na si Barbie yung love team ko. Sabi nga niya, I don't take advantage of her, diba? Eh, siya din naman, hindi rin naman nag-take advantage. Parang nalungkot ka. Gusto mo ba? Sige nga. Joke lang yun. Yes. And yung next question ko for David, kasi kanina parang hindi mo maamin yung about your personal life. Siyempre alam namin si Barbie, my boyfriend na. Ikaw, hindi mo masabi kung single ka. Pero do you find it hard na being in a love team, na makahanap ng girlfriend outside of showbiz or kahit sa showbiz dahil na-attach ka nga sa love team? Well, I think, I'm not saying I'm single. For sure naman nakikita niyo siguro sa social media, diba? So I think it's just what you see is what you get. You know, I mean, I don't want to disclose anything. Yes. Pero meron. Basta what you see is what you get, diba? Mali mo, maglakad-lakad kami, meron akong kasama, hindi mo masabi, diba? So, kasi it's a private life. I don't wanna, yeah. It's because you want to protect the girl. Ganun ba yun? Kasi syempre nga may mga fans. Tingin mo ba? Sana tinanong ko lang yung sarili ko, di ba? Yeah, of course. Oh, siguro. Siguro speaking on behalf of David na lang, knowing him, siguro sa lahat sa atin dito, I would like to say na ako ang may pinaka nakakakilala sa kanya. And knowing him, he's a very private person.
So just sitting here in front of all of you is a really big challenge na for David. Diba? So he's not the type of person to open up his personal life to all of you, which we all find very challenging kung tayo man ang tumayo sa kanyang posisyon, hindi ba? So I think we would just like to ask for respect for privacy na lang po for people like David na gustong ihiwalay talaga ang kanyang professional life at talagang mag-bloom ang kanyang career, di ba? I love you, Barbie. Pero in fairness, Barbie, medyo nag-open up na nga ngayon si David compared nung una na talagang isang tanong, isang sagot. Then, tsaka Janice, kaya naman, di ba, ang gaganda ng mga tinatanong niyo kasi nga naramdaman natin kanina lahat na giving siya today. Yes! Naban ako actually, kanina. Feeling ko napipil niya close niya na yung press. Yes! Pinagkasarin na siya. Dami niyo kasi. Actually, sorry Ate Janice, Ducati, kayo na nga pagdating niya dyan, sinilit niya muna talaga kayong lahat. Di ba, David? Mabait ba sila ngayon? Sinig niya muna, oo. Yes, introvert kasi ako. So I think kapag one-on-one, two-on-one, two-on-two, mas kaya ko makipag-usap. Pero I think talking in front of a lot of people gives me so much anxiety. Yeah. But I'm trying because it's my work. Yeah. Hindi naman halata, David. Siyempre magaling tayo mag-fake. Anyway, yung last question ko na lang. Ang watching you sa ko, parang hindi ko alam kung ako lang ba or may nakapansin din na parang the level of acting na nakikita ko sa iyo is similar to Miss Catherine Bernardo when she does rom-com movies. No? So, sa Catherine or yung laging tinatanong ni Melvin na parang pinipressure kayo ni David na maging kayo? Actually, hindi ko alam kung paano ko po sasagutin yan kasi aaminin ko, isa rin po si Miss Catherine Bernardo sa mga taong nilolook up to ko sa showbiz. She really handles her career and personal life really, really well, and that is why there's no doubt kaya maraming brands ang na-attract niya dahil gano'n niya talaga dalhin yung sarili niya. And so to be acknowledged or to be noticed na kahit papano ay parehas is syempre a very big honor for me. And sana nga magkatrabaho kaming dalawa dahil isa rin siya talaga sa mga gusto kong makatrabaho at isa sa mga ina-admire kong actors of our generation. Thank you po. Thank you, Janice Navita, the editor of Vulgaris People, Miss Roland. Yes, alam ko may kasunod si Ate Janice, di ba, Kuya Jen? Yes, si Jerry Olea. Dito Jerry! Hello. In fairness to David, ilang beses ko na siya na-interview one-on-one, two-on-one. Sinasabi naman niya talaga nahihiya siya pag maraming kausap. At nagugulat ako nung even sa last press ko ng Jerry. Nagulat ako sa mga sinabi niya nung kami dalawa lang yung nag-i-interviewhan. So mas nag-open up siya talaga pag konti lang, inaamin niya. Pero ang tanong ko muna kay Barbie. Barbie, alam naman ng lahat, sinasabi mahusay, hindi lang mahusay, premiado talaga. May napatunayan na bilang isang actress. Pero yung iba naman, sinasabi aminado rin naman si David na ngayon lang siya, kumbaga gumagaling siya dahil din sa'yo. Pinagmamalaki nga niya yung sa bago niyong Pulang Araw na talagang iba na yung acting niya. So far, paano nakita yung pag-evolve niya bilang aktor? Ang maganda kasi kay David, very expressive yung mata niya. So, pag natutunan niya na to work around it, to work on his eyes, napakadali na nun kasi magaling din naman siya magpakilig. And sa lahat ng proyekto namin, kada project na ginagawa namin, nakikita ko yung confidence and yung comfortability niya na umarte. Diba? Given na mahihain siya, diba? Pero pagka nasa set yan, hindi ganitong klaseng David ang makikita mo sa set, Talagang actor David yung makikita mo. Talagang game siya, willing siya, in character siya. Especially dito sa Pulang Araw, talagang game na game siya talaga. Makikita mo na rin na unti-unti, nabubuo yung passion niya for acting, for the craft, which I really admire kasi nakita ko siya from Heartful Cafe. So medyo nasundan ko naman yung mga projects niya kasi yung mga sumunod na projects ako na yung kasama niya. So nakita ko rin yung growth niya.
And ngayon masasabi ko na mas komportable na siyang umarte sa harap ng camera at mas dedicated siya na galingan yung mga characters at mga projects. And like, sa mga projects na kinukuha niya, very mindful din siya. Kasi alam na niya yung image na pinangahawakan niya. So very mindful na rin siya. Which is very good as an actor. Like, hindi ka lang tanggap ng tanggap for the money, di ba? Talagang mindful ka sa career na gusto mong tahakin, sa image na inaalagaan mo. May ganun na siya. Siguro dahil nadala na rin dahil businessman siya. So, comes with it na din. Tuwag kami Barbie na parang pinagtatanggol mo siya pag may mga nagsasabi na ikaw yung nagbubuhat sa kanya, na para bang wala siyang naitutulong para umangat yung love team niyo. Actually, nalulungkot nga ako kapag may naririnig akong ganun. Kasi parang nawala ng purpose na tinawag pa kaming love team. Kung wala yung teamwork, hindi ba? Parang a love team will not work kung hindi kayong dalawa yung magtatrabaho rin talaga. Siguro, mas napapansin lang ng mga tao kasi mas ako yung nagsasalita, di ba? Obviously. Pero look, parehas kaming nandito. We're both here today promoting the film. Pero alam mo yun, siguro mas ako lang kasi yung naririnig, nakikita ng mga tao. Syempre ako yung mas makulit, ganyan. Pero in terms of effort and yung dedication namin para mag-work tong love team, parehas lang naman. Kasi parehas naman kami nagbe-benefit, hindi po ba? Yes. Last question ko para sa inyong dalawa. Physically, ano yung nakaka-in-love sa isa't isa? Physically. Sige na, ano ko naman? Sasagot ko lang eh. Siyempre, ano? Mabuti? Oh. Ano ba? Maganda. Oh. Ano ba? Sexy. Sexy. Dalino. Ganda ng buhok. Exactly. Matangkad. Matangkad. Yes, ganun. Tsaka mabango daw. Mabango. Tapos mabango naman din. Barbie, ikaw naman kay David. Ang mga gusto kong qualities ni David, yung pag-aalaga niya sa akin, pag kami lang dalawa, yung kapag kunwari, actually isa nga sa mga naalala kong memorable na eksena, yung doon nga nung nasa crossing kami, nasa kalsada kami, wala kaming lapel, wala kaming anything. Nakatayo lang kami doon sa gitna ng daan habang ang daming sasakyan, mga bus na dumadaan. Pero parang nagchichikahan lang kami kasi montage lang naman yun. Nagchichikahan kami. So parang at that moment in time, parang feeling ko kaming dalawa lang yung nag-exist. Kasi parang cars are passing by, ganyan. Pero parang kami nag-uusap lang kami ganyan. So parang tuloy lang yung mundo. Pero kami nakatigil lang kami. Nag-uusap lang kami about life, about ourselves. So parang yung moment na yun, parang isa yun sa hindi ko makakalimutan kasi isa yun sa mga moments na nakilala ko siya talaga as David and not the David na nire-represent ng love team, kumbaga. Yung hindi yung mating idol, hindi yung leading man. So si David lang as a person. So yun. Ano? Yung physical quality na nagustuhan ko kay David, siguro yung kanyang biceps. Nakita ko yun na maging sino ka man kami kasi lagi siya nakasando. Lagi siya nakasando. Malaki-laki ng katawan niya kasi lagi siya nag-workouts. Laki ng biceps niya. Diba? Na-experience ko yun kasi diba natulog kami sa kama. Sa eksena, magkatabi kami. Naramdaman ko ang kanyang mga busy. Kay David na lang, namimiss mo ba yung mga ganung moment na nagtatabi kayo sa kama? Talaga yung mga talaga. Ako rin na, bonus na lang yun. Ikaw ba, may nagtatabi ka ba kagabi? Bakit wala? Thank you! Bonggang-bongga ang Pocket Media. Sunod-sunod yung mga movie projects na ginagawa. And I believe, I heard, we're also eyeing for the MMFF. Pagdating po sa pagpili ng mga bibida sa pelikula, habang sinusulat po ba ni El at kayo nag-conceptualize or brainstorming sa pelikula, nakikita niyo na kung sino yung artista ang gaganap? Yeah, madalas pagka nag-conceptualize kami, yung character talaga, kung babagay.
iniisip na namin talaga kung sino. Pinipili namin kung sino yung mag-fit sa character. Not just by, choosing kung sino ang sikat, kung sino ang in ngayon. But there's a factor talaga na malaking tulong kung makakapili ka ng isang tao or artista na relevant sa ngayon. Because it will help you promote the content itself. But ako, I always look for good actors who can really deliver the character that I want to project sa pelikulang gagawin. And while writing the story, yes, I have to see them. Actually, to be very honest, pag hindi ko po nakikita yung artista for the character, I don't pitch it. I don't even tell them na maybe we can root for this artist, kahit na gano'n siya malaki, or kung ano man yung relevance niya at that time. More on, habang sinusulat ko, pag nakita ko na silang ginagampanan yung character na yun, go na. And I'm very proud to say na I saw David and Barbie for this film, clearly. Kaya naging madali po for Barda. Thank you. Next lang, additional question for Direk Cathy. Ayan, Direk, another question po. Di ba nababanggit naman ang lahat na parang si David nga, shy time, mahihain ganyan. Paano po pag nasa set? Paano niyo po inilabas ang husay ni David Licauco sa that kind of love? Same as David. Ganun pa rin siya. Well, nakakatuwa kasi napaka-genuine yung tao. Kung ano siyang makikita mo sa personality niya, walang fasal. Pero, I was really surprised kapag nandun na siya into character. Sobrang niyang binibigay na maayos yung gusto kong makita sa character. And with Barbie's support, they really complement each other. Actually, yung pagiging tahimik ni David, yun ang character niya as Adam ni Joyce. Yung pagiging quirky ni Mila, yun din naman ang merong personal touch with Barbie. Kaya with David, sobra akong natutuwa kasi kahit papano, binibigay niya kung anong dapat para sa character niya. Very professional, man of his words, and makikita niyo naman right now kung ano siya, walang halong pasad sa character niya. Kaya I really appreciate actually both of them. Even Barbie, the way she explains it herself, the way she take on David's place, diba? Ang ganda ng tandem nila. They're really a love team. Ito yung masasabi kong love team kasi the word team itself is very important. Yung professional and personal nila, tinatayo pa rin nila yung love team na sinasabi natin. So I am so rooting for these two. Sana po, with your help, magbigay naman tayo ng chance for this love team to work on. Totoo yan. Thank you, Direk and El. Maraming salamat. At Sir Jem, maling sa'yo. May question ka ba ba dyan? Ang next question natin. Asan ka? Ayan, syempre dapat may grand entrance. Ay, ganda. Kasi may mga kami exit eh. So, si Archie Liao and then Alan Sancon. Na para makapagpadala na isip daw ni Doreen, ha? Kasi pagod na ako. Charot. Last question, dapat pala killer question ko for Barbie. Hindi, joke lang. Congratulations, Barbie. Kuya, alam mo lang kayo na puro killer question. Ano light na lang related to the movie. Pero first, congratulations to your first movie, Barbie. Yan. Yung question ko lang kay Barbie, if given a chance to be, kumbaga, pwede ka bang maging personal coach ni David? Kasi alam namin na you're an expert pagdating sa love. Di ba? Nagtagal yung relationship nyo, you know how to handle love, di ba? Yung pagiging partner niya. Parang kung hihingi ba ng favor sa'yo na maging personal coach, are you willing to coach him? Okay? Para maging successful din yung love life ni David. Alam nyo, sa totoo lang, pag yung pinag-usapan namin ni David, mas hopeless romantic siya kaysa sa akin. May babae siyang sinundan sa Korea. Ganong level. Na hindi alam ng girl, sinurprise na yung girl, punta siyang Korea, naka-backpack lang siya. May dala siyang rose, punta siyang Korea. Ganon yung level of love ng taong to.
So I don't think he needs coaching. But if ever he would ask for my help, hindi ko siya para i-coach. Siguro I will just share my experience and then sana he'll learn from it somehow. Yun na lang. Thank you, Barbie. Last na lang to both of you. Kasi parang sa dami ng mga projects ninyo together, di ba? Parang paano nyo ginagawang kiligin? How do you prepare? Especially kung may mga kissing scene or medyo intimate scene kayong dalawa. How do you prepare for that scene? Kung hindi nyo man ni-reveal na meron kayong kissing scene dito, how do you prepare for that scene? Kung sakali, nag-uusap pa kayo or personal hygiene, mga ganyan? Yun, nangihiram siya ng toothpaste. Alam mo Isang beses, pumapasok sa standby area ko yung makeup artist ni David. May toothpaste ka ba dyan? Kailangan daw ni David. Diba? Uy, may repair. Nag-expect. Yung mga ganon, which I really appreciate naman. Kasi syempre, ang hirap ng intimate scenes. Tapos may ganon. Yeah, may chismis, may ganon. So, yun. And then pinag-uusapan namin, lalo kapag masyadong intimate yung eksena, pinag-uusapan namin para komportable kami all throughout the scene, di ba? Walang mga surprise na mga mangyayari. Kumbaga, alam na namin yung flow ng magiging eksena. Kaya mas komportable kami gawin. Kaya siguro mas nagiging maganda rin yung outcome niya. Kasi parehas kaming confident at comfortable gawin yung mga intimate scenes namin. Diba, very supportive si Barbie. Ganun yan. Sabi ni Barbie, hindi ako ng mouthwash. Hindi ako mouthwash, tsaka perfume mo. Sinakaya naman talaga, diba? So, yun. Tsaka pinag-uusapan namin. Siyempre ako, hindi naman ako gagawa ng anything na hindi comfortable si Barbie. You know, kasi ako, lalaki ako. So, kahit ano naman, ako lang sa akin, diba? Pero, pero syempre, mas girls, mas may limitations. So, yeah. Thank you, Alan. Kuya Alan, maraming salamat sa'yo. Ayan, surprise na mga mangyayari. Kumbaga, alam na namin yung flow ng magiging eksena. Kaya mas komportable kami gawin. Kaya siguro mas nagiging maganda rin yung outcome niya. Kasi parehas kami confident at comfortable gawin yung mga intimate scenes namin. Tanong? Diba, very supportive si Barbie. Ganun yan. Sabi ni Barbie, hindi ako ng mouthwash. Hindi ako mouthwash, tsaka perfume mo. Sinakaya naman talaga, diba? So, yun. Tsaka pinag-uusapan namin. Siyempre ako, hindi naman ako gagawa ng anything na hindi comfortable si Barbie. You know, kasi ako, lalaki ako. So, kahit ano naman, ako lang sa akin, diba? Pero, ano naman, diba? Pero syempre, mas girls, mas may limitations. So, yeah. Thank you, Alan. Kuya Alan, maraming salamat sa'yo. Ayan, ito na last, back to you na, partner. Maraming salamat, Kuya Jem. At syempre, ayan, marami na po ang mga naging katanungan. Aasahan po namin lahat, of course, na makita ang pag-support rin nyo para sa that kind of love. Adi, invite mo na sila lahat. At mag-last words tayo from kila Direk and everyone. Ayan, bago mag-invite si Adi, sorry, after the last words from our cast and director, we will proceed with TV interviews kasi para maihabol natin sa Eric, ha? Mamaya, and then we'll do the sit-down. Kanya nakita dito si MJ Philippe. Yes, Eric was here and with his crew and everybody. Yes. Thank you, Adi. So guys, please do watch That Kind of Love this July 10 cinemas nationwide. So please do watch it sa cinema. So abangan is exciting. Ivan! Please support us, That Kind of Love, ngayon July 10 and cinemas worldwide. Thank you all so much for being here. Thank you so much. Divine! Yes, inibitahan po namin kayong manood ng That Kind of Love, directed by Cathy Camarillo, Direk Sisi. At sabay-sabay po tayong kiligin. Sarang hey! Thank you, Divine. Miss Arlene Mula! It's been quite some time since I joined the MediaCon, and I feel so blessed
appreciate that everyone of you took time out to ask all of us questions. I appreciate that. That's why I became comfortable. Thank you for that. And nice to see the old faces. Nice seeing you here. Darling, where are you? Huwag niyo pong kalilimutan. July 4, 4th of July pa lang ating premiere night. That's so nice. Abangan po natin ang premiere night namin July 4. And of course, the opening which is on July 10. Nationwide. Abangan po natin that kind of love. Arlene Mulak po. Attract yung energy niya. No, I love it in the A. Barbie! Ulit magpasalamat sa inyong lahat for taking the time to be here today in support of our film, That Kind of Love. Maraming salamat. Sana po suportahan ninyo ang aming pelikula. Ang aming premiere night is on July 4th sa SM Mega Mall po yan. At ang aming showing ay July 10 in cinemas nationwide, directed by Catherine O. Camarillo, produced by Pocket Media Productions, and distributed by Regal Entertainment. And maybe, pagkatapos itong pelikulang to, you will find that kind of love that you're looking for. Thank you so much. Thank you, Barbie! I hope na panoorin niyo That Kind of Love, showing this July 10, gaya na sinabi ni Barbie. And ayun, napakaganda ng pelikula, directed by Catherine Camarillo. Yan, totoong namatay na yung man. Oo, namatay na. So, yun, please support, and salamat sa lahat na nagpunta dito. Pasensya na medyo mahihayin talaga ako, pero... Parang unti-unti naman ang nasasanay, so laban lang yan, David. Thank you, Elle! Again, supportahan niyo po ang That Kind of Love. Hindi po kayo madidisappoint. Sobrang kikiligin po kayo sa Barda. Maraming salamat po. Thank you, Direct Elle. Of course, our director, Direct Catherine C.C. Camarillo. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Inaasahan po ang suporta ninyong lahat. Kaya po kayo nandito ngayon. Sa validation na kayong lahat ay willing sumuporta sa pelikulang Pilipino. Hindi po namin kayo madidisappoint. Nakita niyo naman po, libre mga aktor ang binigay namin, hinandog namin sa inyo. Please give us a fighting chance na mapanood ninyo, ma-enjoy ninyo, and spread the word na meron pa tayong pelikulang may pagmamalaki din natin. Salamat po. July 4, premiere night. July 10, first day of showing. Thank you so much. Maraming salamat sa cast ng That Kind of Love, our creative producer and director. Request lang tayo, kanina pala yung photo nila lahat, hindi nila hawak yung mga flowers nila, no? So pwede tayo, everybody, tapos compress lang tayo. Third, left and right po ulit tayo. Yeah. Barbie. Again, we have Adi Kotoko, Divine, Miss Arlene Mula, David Lecava, and Barbie Fortesa. Center muna tayo, everybody smile. Don't forget to use our official hashtag for today, That Kind of Love Grand MediaCon. Of course, this is produced by Pocket Media Productions Incorporated. Kasama rin natin, distributed by Regal Entertainment. Makita ko sina Ice kanina, partner. Nandiyan ang Regal. Ang Happy Infinite kasama rin natin, di ba? Yes, Happy Infinite Productions Incorporated. Yes, kasama natin yan sa ating mga journey dito ngayon. Yan. Thank you so much. Maraming salamat sa mga friends natin from the press. Hey, Sam? Okay. Okay. Tapos, may request lang po ang mga kaibigan natin from the press. Okay lang daw po ba makahingi ng solo photo with Barda? Ayan, opo. Basahin lang muna ang ating mga directors and other castmates para That Kind of Love, Barda, David Lecavo, and Barbie Fortesa sa kanilang kauna-unahang pelikula bilang Love Team. Barda here. Barda! Barda talaga. That Kind of Love, in short, DK Ola. Baby. Pwede naman madiretso kasi Barda. Okay, ako gano'n. Diba kasi pag binasa mo siya ng short. Hello! Kayo naman po! Thank you! Kayo naman po! Sabihin nyo! Ikaw naman. Thank you so much, everybody! Maraming salamat!
That kind of love, that kind of love, that kind of love. Thank you.